welcome to my daily life stroke patients. Ayan. So, katatapos lang po nating mag-exercise kanina sa labas. Sinabayan po natin si Mrs. Si Mrs. po ay nagsumba. So, for today's video, mga ka-stroke, mga kagatas, ay ipapakita ko po sa inyo ang aking pong experience na para lumakas po ang kamay, lalo na po doon sa mga bago pa lamang na i-stroke. Ayan, so ang una ko po kasing ginawang step ay mga pagdampot at pinakita ko na rin po sa inyo ang stretching nung mga nakaraang video at saka exercise sa kamay. So ipapakita ko po sa inyo ang pagdakot at pagbukas at pagdampot. Ayan po ang gagawin natin ngayon for today's video. So, intro muna tayo na konti ha. So, ayan ha. Tayo po ngayon ay putol ang muka kasi papakita ko po kasi sa inyo ang kamay. So, di ba lagi nakaganyan ng kamay? Ayan. So, kung di ba pinakita ko rin po sa inyo yung stretching na ganyan, yung ginaganyan. Pag matigas na ganyan, naglalak. Medyo masakit yan pag binaba, tapos binabatak na ganyan. Malaking tulong po yan. At saka yung pagbukas ng daliri. Ang akin po, naiwanan pang hintuturo eh. Oh. Hintuturo at saka itong hinlalaki. Matagal po talaga yan eh. So, pakita ko po sa inyo, meron po tayo itong bola. Ayan. Ito pong bolang ito ay malambot siya. Ayan o. Para marshmallow. Ayan. Meron po siguro kayong ganito. At ito po ay na-order din sa Lazada at sa Shopee. Pero katulad na sinabi ko nung una, tingnan nyo muna ang review para hindi kayo ma-scam. So, ayan. Ang tama po paggamit ito ay diba nakaganyan. So, ito po ay una ko pong ginamit. At ito po ay nakatulong din sa pagpapalakas ng mga daliri at pulso. Gumigising po ito sa mga natutulog na ugat. Ayan. So, nakaganyan siya. Pwede nyo po siyang tulungan ng malakas na bahagi ng kamay. Ayan. Ganyan po. Pwede nyo pong ibukang ganyan. Ayan. Para may lagay ang bola. Ayan. Tapos iikom siya. I-squeeze po siya. Ayan. Gagawin niyo po lagi yan. Kahit nanonood kayo ng TV, pwede niyo rin gawin habang ano. Ayan. O habang kayo nagsiselfone, pwede kayong hawak-hawak niyo ito, pinipisil-pisil. Ayan. Especially sa mga kalalakihan dyan. Ayan. Isipin nyo na lang, ito ay dede. Ayan. Padali siyang pisilin. Masarap pisilin. O. Diba? Nakakagigil din eh. Pagka yung katulad itong aking tuturo. Kasi hindi pa siya sumusunod eh. Pero malaking bagay ito. Ito rin na paano sa akin. Itong squeeze. Ayan. Oh. Ito po ay umorder po kayo nito. At malaking bagay po ang may tutulong nito. Ang tawag po dito ay Gastro Health Ball. Yan. Gastro Health Ball. Ayan. Tapos sunod po, meron po tayo rito bote. Ayan. Hindi po tayo inom. Ayan. Ang gagawin po natin dyan ay bubuksan natin ng mahinang parte ng kamay ng daliri. Yung mahina. Ayan. Katulad sinabi ko sa inyo, ang aking intuturo ay mahina pa. Hindi pa siya masyadong naiwanan siya eh. So, ganito po ang gagawin natin. Bubuksan natin ang kanan. Ito po ay isang magpapalakas. Ayan. Tatanggalin po natin. Ipatong natin dito. Tapos ganyan po ulit natin. Tapos damputin po ulit natin. At yun din po mahinang bahagi ng kamay ang pagkakabit natin dito. Ayan po. Kahit nandahan. Sa una medyo may magigigil. Pero magagawa nyo yan. Kahit pa ganyan-ganyan. Nung una nga ako ganyan eh. Ganyan, hindi ko magawa. Tapos nangangatal pang ganyan. Oh my God! Pero basta mapipitin nyo, yan, ganun lang. Mahirap po yan pagbabalik. Ayan. Yun po isang nagpapalakas ng daliri. Yan, pwede nyo higpitan.
Yan lang po ang exercise sa mga bago-bago pang gumagalaw, yung mga daliri at saka kamay. At meron pa po tayong isang gamit dito. Mamaya papakita ko po sa inyo. Medyo malaki ito. Ito po ay pedal. Yan. Parang sa bike. Parang treadmill. Yan. Pero ano siya, maliit lang siya. Ito ginagamit kadalasan. Usually, ito ginagamit sa paa. Yan. Pero pagka sa pwede rin po siyang gamitin sa kamay at magpapalakas din. Ito po, may adjustment po dito. Ito po ay na-order din sa Lazada o sa Shopee. Ayan. Hindi ko nakalimutan ko na kung magkano eh. Pwede po itong i-adjust kung maganit, kung maluwag. Ayan. Pwede po siyang paluwagin ganyan. Ayan. Pagka bago-bago pa lang, pwede po paluwagin. Ayan. Para maalwan ang pagtulak. Hawakan po natin to. Kung magalaga din po yung meron kayong gloves na pang hand grip. Meron pong nabibili rin noon eh. Ayan. O pwede rin tali, panyo. Para maikapit yung ganyan. Ayan. Tapos dito. Ganyan din po. Ayan. Malaking tulong nito sa pag-exercise sa kamay. Ayan. Ganyan. Ulit-ulit. Hindi nyo pumbilis ha. Ayan. Diba? Dito po yan Ito po kasi ang mahalagang ma-exercise eh. Kahit yung meron kayong dumbbell na maliit, yung mga 1 kilogram lang, yung pwede nyo gamitin yon pang ganyan. Ganyan lang. Kasi hindi pa nga naitataas, ganyan pa nga lang. Lalo na sa mga bago pa lang. Ayan. Dapat po kasi ito, matanggal yung lock sa kanya. Tulog na tulog siya eh. Para maitataas yung papaganyan. Ayan. Pero pag hindi pa, hanggang dito lang. Ayan, hindi pa naitataas. Kung minsan yan, nangatal ganyan eh. Kahit pilit. Nakalak. Nasa balikat yon. Sa balikat ng titirahin. Yung dumbbell na maliit. Ayan, para papaganyan. Maitaas ng papaganyan. Ayan. So, yun po ang aking pinakita ko sa inyo. Yung po mga exercise sa kamay. So, isasama ko po kayo ngayon doon sa rooftop kung saan ako naglalakad. Di ba? Pasyal ko po kayo doon. So, samahan nyo ko. Akit po tayo ng hagdan. Pero kita ko sa inyo hagdan kung gano'ng kalalaki ng baita. Yung pong gawa ng panday dito eh. At saka isa pa, hirap ako mamakay sa hagdan kasi takot ako sa heights eh. Yan ang problema sa akin kaya nangangatal ako. So, ayan. Ang una ko, himay nga. Ayan. So, one step at a time ang ginagawa ko. Pero kasi, hindi naman tayo lagi nagmamadali eh. Ayan, pwede po tayong humawak dito. Ayan, doon mo kamay. Porsi, napakahirap po makitsagdan. Kanina buksan mo yung ilaw. Ayan, ito pa din. Kanina buksan. Tingnan nyo naman kung gano'n patataas yung hagdan, napakaliit pa. Lapas nga pa ayo. Delikado, kaya bihira lang ako makit dito. Ayan. Iya. Ayan. So, welcome to the rooftop. Ito po ang aming rooftop. Pakita mga paligiran. Ayan. Meron po kaming kubo. Ayan. At dito po ako naglalakad sa bakod. Ayan. Ito po ang aking guide noon eh. Makakahawak po ako dito. Ayan. Ayan po. Diyan ako nag-umpisan lumakad. Dito. Ayan na, diba? Tsaka pwede ka rin mag-exercise. Kung meron kayong ganito, o pwede rin sa sink, sa lababo. Ayan, yung hawak dito. Tapos upo. Tayo po. Ayan, ganon.
Yung pong aking exercise. Masakit ang nangyari sa akin ganitong buhay. Pero bagamat nangyari ito sa akin, ay tinuring ko lamang itong isang napakalaking pagsubok. Sinisisi ko rin dati ang sarili ko. Sinasabi ko, bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Napakarami ng masamang tao. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Bagkus ay ako'y lumaban pa. At ako'y naniniwala na habang may buhay ay may pag-asa. Kaya sa atin lahat na na-stroke, huwag tayo mawawala ng pag-asa dahil tayo ay buhay pa. Masarap pa talaga dito sa rooftop. Hindi mo nakalap. Pero kung pagka umaga, lumalabas ako sa karsada, doon ako naglalakad sa dito, pekot dito sa aming bayan. May sounds? Tara. Ay. Masarap mag-exercise dito. Matapakan mo yun. Pwede dito ngayon. Ito kaya magtatas-tas ng kamay. Yung pong ginagawa kong inhale exhale. Ayan. So mga kagatas, mga ka-stroke, sa totoo lang, tayo mga na-stroke, maganda rin yung meron din tayo napapaglibangan. Hindi yung sa loob lang ng bahay ka umiikot ang iyong mundo. Parang syempre, lalo kang mawawala ng pag-asa, lalo kang manghihinap. Pagka ganun, kailangan makasagap ka rin ng mga sariwang hangin. Yan, hindi ka tulad sa loob. Sariwang utot ang madalanghap mo. Lagi ka pa nakahiga, lagi ka pa nakaupo. Meron kasing mga ito sasabihin ko sa inyo, meron ako nakita sa TikTok na isa siyang doktor. Ang sabi niya, kapag ikaw ay na-stroke at umabot ka ng 6 months at ikaw ay kumang pa rin ganyan, ay ibig sabi niya, wala na raw pag-asa. Alam niyo masasabi ko sa doktor na yun? Mali naman yun eh. Hindi gano'n. Malamang mangyayari sa iyo ng 6 months kung wala kang gagawin. Siyempre dapat may gawin ka. Lumabang ka. I-exercise mo ngayong kamay. Kung hindi ka mag-exercise, talagang 6 na buwan, maglalak, makokomang. Maraming nakokomang na stroke. Ako ka. Nakita rito sa amin bayan talaga. Nakita ko siya, komang na yun niya kasi hindi niya na-exercise, nakaganyan siya. Tapos sabi ko, sige nga, igalaw mo nga kamay mo. Tapos nung ginalaw niya, nakaganyan. Komang na nga ito eh. Alam mo ba guys, pwedeng tanggalin ang komang. Kapag ganito lang, meron kang lamesa, papatong mo lang sa lamesa, tapos babatakan mo lang pag ganon. Matagal din. Kung ano yung kaya lang. Yung kaya lang, yung kaya. Baka mabatak-batak. Alam niyo mga ka-stroke, mga kagatas, dito lang ako lagi sa rooftop nag-exercise. Noon kami hinapa, halos buhatin ako pag-akit dito kasi gusto ko makita rito sa itaas. Ang katulong ko talaga ay ang asawa ko. Yan, napakalaking tulong ng may kasama ka talaga sa bahay, lalo na't asawa. Ayan. Siya na po nagte-therapy sa akin kasi napag-aralan na niya yung mga bawat galaw, bawat step at kung anong dapat gawin at kung anong mga dapat kainin. So, kaya mahalin nyo yung asawa, huwag nyo idadamay sa init ng ulo. Yan kasi ang problema sa ating mga na-stroke eh. Lagi tayong mainitin ang ulo kasi nga lagi nga natin kasing iniisip na talo, parang ganun. Kasi basta lagi natin isip, may pag-asa tayo. Laging always think positive. Ayan. Tsaka isa pa nga, lumabas kayo at tsaka isa pa, maganda rin nga may pinaglilibangan. Pwede ka maglaro-laro sa cellphone, pwede ka naman maglaro ng isang kamay nakapatong lang sa lamesa.
Ayan. O kaya mga puzzle games. Ayan. Exercise din yan sa utak. Ayan. Maganda yung may papaglibangan ka. Yung sa kagaya ko, ang napaglibangan ko ay itong aking sasakyan, yung Bokyo. At least, nakakalimutan kong ako'y na-stroke. Nakakalimutan ko kay ganito. Naalala ko lang ako'y na-stroke. Pagka gagamitin ko, siyempre, mahina yung kamay. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Yes, I'm always thinking positive. So, bababa na muna kami kasi umuulan. Baka abutin tayo ng ulan. Alam niyo naman, hindi pa ako nakakatakbo. So, ganito naman ako bumaba, mga ka-stroke. Ayan. Step by step, one step at a time kasi hindi naman tayo nagmamadali. Kahit sa pag-exercise. O sa paggaling, huwag natin mamadali. Step by step. Parang pagbabasagdan na na-stroke. Isa-isa lang ang tapak. Huwag mong bibiglayin ng lahatan. Ayan. O, step by step. Nakakarating din naman. Ayan, mga kagatas, mga ka-stroke. Nandito na po tayo ulit sa loob ng bahay. Kasi inabot tayo ng ulan eh. Madami pa naman sana ako papakita sa inyong exercise na pinagagawa ko rin. Maglulundag pa sana ako doon eh. Kaso, umulan. At least naipakita ko sa inyo itong bola. Tsaka ito. Ayan. Itong pedal. At tsaka yung sa bote. Pagbukas ng bote. Gawin nyo yun. Talagang very effective. At tsaka ang isa pang exercise sa daliri nga pala ay yung gunting. Kung meron kang gunting, practicein mo magupit ng papel. Yan, para ma-exercise yun. Hindi ko na masyadong na-exercise yun eh. Yung pala magpapalakas sa yung tuturo. Pero ngayon, ginagawa ko, nagugupit ako ng papel. Magandang exercise din yun. Ako nga pala ay humihingi po ulit ng paumanin sa inyo kanina sa akin nasabi doon sa napanood ko sa TikTok. Kasi naman, medyo ano rin ako doon eh. Kasi sabi niya, parang pinawalan niya ng pag-asa yung mga na-stroke. Sabi niya kasi, pag-anim na buwan at hindi mo na igalaw ang iyong kamay, wala na, ganyan ka na habang buhay ka. Ganun ang pagkakasabi niya. Yung mangyayari talaga yon kung wala kang gagawin sa iyong sarili, na nakaista ka lang, talagang makokomang. Tapos yung sinasabi ko sa inyo na makokomang na exercise, nakaganyan yan eh. Igaganyan lang yung stretching din. Ayan, papaganyan. Pero huwag niyong babatakan ng bigla. Dahan-dahan lang. Ayan. Mahalaga din kasi yung binibigyan natin ng pag-asa, yung mga na-stroke. Huwag nating i-down, huwag nating sasabihan na wala na. Gusto ko ganyan ka na lang talaga. Hindi Gusto ko ito nga ako nga akala ko rin wala na ako pag-asa eh. Nakukuha rin sa exercise eh. Ito pinatutulog lamang. Nagigising kayang gisingin eh. Ang akin nga, nagising eh. Kayo pa ba naman? Na-stroke. Kahit hemorrhagical o yung tawag dito, yung biniak dito. Ganon din yun. Kalahati din lang nakatawan ng pero yan, ibabalik yan. Ayan. Kaya kasi ganyan, tayo mga stroke patient, lagi may init ang ulo. Kasi nga, hindi na nga natin nagagawa yung mga dati natin nagagawa. At ang isa pa nga napakasakit ay yung dati kami trabaho na nawalan ka ng trabaho. Ayan. So, yun talagang wag nating tanggapin natin kasi kung tutusin yung iba nadidepress nga doon eh. Mahalaga mabuhay. Isipin natin, hindi lang tayong may problema na ganito, mas meron pang mabibigat na problemang dinadanas ng tao. Tayo nga na-stroke pero tayo buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Ayan. At saka nga katulad nga na sinabi ko kanina, importante may mga paglibangan ka. Huwag kang popokus sa stroke nakakanya ka lang. Ayan. Magano ka ng mga puzzle o mga games. Pwede mo na magagawa mo yun. Huwag mong ituring ang iyong sarili na inutil. Hindi. Ikaw ay may silbi ka.
may silbi ka sa mundo sapagkat ikibuhay pa. Kaya binuhay ng Diyos ay may gagawin ka pa. So guys, hanggang dito na lamang kasi umulan nga sa labas. So maraming salamat sa panonood, mga ka-stroke. Ayan, wag po tayong mawawalan lagi ng pag-asa. Ha? Lagi tayong positive, lagi tayong makakabalik tayo sa dati. Makakapalak tayo, lahat gagaling, lalakas, titigas. Yan, yun lagi isipin natin. At saka nga tayo nga mahal tayo ng Diyos. Oo. Kaya nga meron siyang plano. Bakit tayo naman ganito? Oo. Pero unang-una, talagang tayo pasakit. Matigas ang ating ulo. Pero may plano ng Diyos para sa atin. Tayo ay makakabangon din. Kung tayo man binamata-mata ng iba na parang binabalibala tayo, ipakita natin na babangon tayo. Ayan, so maraming salamat sa panonood. At huwag niyong kalimutan subscribe ang ating channel na video ng mga stroke. At saka doon sa aking ilalik nyo rin yung aking charity rides. Yan, maganda rin yan kasi rin nyo nagdadrive ang isang stroke patient. Ayan, pero yung tong sunod na video ko na magdadrive nga ako sa Cavite hanggang Lucena, napakalayo nun. Isang challenge yun sa akin at gagawin ko yan, kaya ko yan. Kasi nga ako lagi positive din ang iniisip. Think positive lagi. At saka nasa atin ng Diyos. Nasa atin. So maraming salamat. At pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos. Tayo po lahat ay makakabalik sa dati. Maraming salamat po.